Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Makikita natin na si Lin ay aktwal na nag-time travel sa kanyang katawan sa hinaharap dahil hindi na siya makapaghintay ng 6 na buwan. Unang beses yun para kay Lin na maging sobrang miserable. Halos mamatay na siya, kaya't napagpasyahan niyang isimulate na lang ang buhay, kunin agad ang mga mahikang kagamitan, at umalis sa sumpang lugar na yun. Ngunit nang buksan niya ang simulation system, may napagtanto siya, napahampas siya ng kamao, dahil muntik na niyang makalimutan ang pinakamahalagang bagay na dapat asikasuhin. Paglipat ng tagpo, nakita natin ang pangunahing pandayan na ginagamit ng mga duwende upang lumikha ng mga mahikang sandata, at ito ay abala sa buong kapasidad. Nakita rin natin si Dennis, na siyang nagmamasid sa lahat ng gawain, habang nakatayo sa harap ng isang anvil kung saan pinapanday ang isang sandata gamit ang malaking martilyo. Ang panday na yun ay si Bill, ang pinuno ng mga panday, na nagsabing mas maganda na ang itsura ni Prinsipe Dennis ngayon, at dahil sa paggaling niya, tumaas ang moral ng mga duwende. Dahil doon, doble sipag ang bawat isa. Si Lin, na nakadisguise bilang Dennis, ay yumuko sa harap ni Master Bill, at sinabing labis siyang nasisiyahan sa progreso nila. Ngunit ngayong pagkakataon, sinabi niya sa pinuno na gusto niyang personal na gumawa ito ng isang espesyal na mahikang kagamitan, para sa tiyak na sitwasyon. Nagtaka si Bill kung ano ang pakay ng prinsipe sa ganoong espesyal na kagamitan. Ngumiti si Lin nang may pilit na tawa, at sinabing gusto niyang gamitin yun upang harapin ang mga pinakamalalakas sa kontinente, kabilang ang pangkat ng mga undead at ang banal na templo. Ang dalawang pangkat na yun ay matagal nang mahirap labanan, at alam din yun ni Bill. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng tapang ang prinsipe na harapin sila ng direkta, lalo na sa murang edad nito, sapagkat kahit ang mga duwende ang isa sa pinakamalakas sa kontinente, nakatago lamang sila, samantalang sa kontinente, ang banal na templo at ang undead ang naghahari. Hindi naman mali ang plano ni Dennis na talunin sila, at tama lamang na maghanda ng espesyal na sandata upang harapin ang ganoong mga kalaban. Sinabi ni Master Bill kay Dennis na huwag mag-alala, at nangakong bibigyan siya ng isang kahangahangang mahikang kagamitan na makatutulong sa kanyang layunin. Nang marinig yun, itinago ni Dennis ang kanyang ngiti, at yumuko na lamang sa mga panday, iniwan sa kamay ng dalubhasa ang lahat. Paglipat ng tagpo, napunta tayo sa silidyaman, kung saan nakangiti si Dennis nang may mapagmataas na ekspresyon, dahil alam niyang nasa ayos na ang pinakamahalagang bahagi ng plano, ang kailangan na lang niya ay siguraduhing walang magiging aberya. Agad niyang tinawag ang system, at iniutos dito na simulan ang simulation life. Sa wakas, na-activate ng system ang simulation life para sa kasalukuyang kwento ng kaharian ng mga duwende. Sinabi ng system kay Lin na napagdaanan na niya ang maraming paghihirap at matagumpay siyang nakarating sa kaharian ng mga duwende. Si Lin ay naging tanyag sa mga kababaihan, kinagigiliwan ng reyna at ng mga babae sa buong bansa. Ngunit dahil sa kanyang labis na karisma, si Lin ay pinagkaguluhan ng mga babae, halos maubos ang kanyang lakas sa tavern. Upang mailigtas ang sarili, kailangan niyang manatiling matatag at manirahan sa palasyo, upang pag-aralan ang sining ng pandayan kasama si Duchess Jamila. Habang lumilipas ang panahon, sa unang buwan, nakagawa sila ng 700 piraso ng mahikang kagamitan, isang kamanghamanghang bilang. Ngunit sa ikalawang buwan, ang mga babaeng duwende ay nagwelga, dahil gusto nilang makibahagi si Lin sa kanilang hirap, sapagkat wala ni isa sa kanilang mga asawa ang umuwi, puro inom at trabaho sa minahan. Dahil doon, kailangan ni Lin na magbigay ng kabayaran at ialay ang sarili para sa kasiyahan ng mga babae. Nagpakita ang simulation ng 3 opsyon, pumayag sa mga babae at makibahagi sa kanilang mga ehersisyo na magbibigay ng 100 puntos. Iwasan ito dahil alam na ni Lin kung gaano kapanganib kung sobra silang magsikap na may 10 puntos. Gumalaw ayon sa gusto niya na may 30 puntos. Bagaman ligtas ang pagpili sa ikalawang opsyon, alam ni Lin na tiyak na magwewelga ang mga babae, at masisira ang progreso ng paggawa ng mga mahikang kagamitan. Alam niyang isang beses lang siya makapagsusugal, kaya't pinili niya ang ikatlong opsyon. Pagbalik ng tagpo sa simulation, nakita natin si Lin na kumilos ng malaya, kumuha ng mga menero at mga kasambahay.
ngunit maling inisip niya na madali niyang maloloko ang mga duwende, halos mamatay siya sa galing nilang manguto. Upang maiwasang malasing tuwing gabi, nagsimulang uminom si Lin ng napakaraming gamot laban sa hangover, para makatakas sa tukso. Matapos ang 3 buwan ng karunungan at pakikibaka, sa wakas ay nakuha ni Lin ang 50 piraso ng world-class na mahikang kagamitan, at 1,000 piraso sa kabuuan, kabilang ang 700 tier 10, at 250 tier 1. Dito niya unang naranasan ang nakakatakot na katotohanan ng pagiging pinuno ng lakas at swerte, na pagtanto niyang pati mga lalaki ay kailangang mag-ingat, at hindi basta-basta ubusin ang kanilang lakas sa ehersisyo, dahil maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Ang pangkalahatang score ng system ay 50 sa 100 puntos, at nakatanggap siya ng gantimpalang 50 life points. Sa wakas, natapos ni Lin ang pagsubok, at nagpasya siyang tumakas mula sa impyernong yun. 3 buwan ang lumipas, nakita natin si Lin na nag-time travel sa pamamagitan ng portal, at nakabalik sa hinaharap. Habang tinitingnan niya ang bodega na puno ng mahikang kagamitan at armor, napangiti siya sa sobrang tuwa, dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng pambansang mabilis sa Sion, na tunay na kamangha-mangha. Sa kabutihang palad, kahit na handa siyang gumamit ng dahas, hindi niya kinailangang gawin yun, sapagkat kusang naglingkod ang mga duwende, at lalo pang pinabilis ang kanilang trabaho. Bagaman kakaunti lang ang legendary na kagamitan, ang paggawa ng mahigit 1,000 high-level magic tools sa maikling panahon ay lagpas sa lahat ng inaasahan ni Lin. Habang naglalakad siya at tinitingnan ang mga kagamitan, napansin niya ang 2 singsing na magkaibang kulay ang ningning, isa ay pula, at ang isa ay asul. Napagtanto niyang yun ay mga space magic ring, at nagtaka siya kung paano napunta sa kanya ang ganitong kayamanang kagamitan. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, napansin niyang mga kopya lang ito, marahil ay ginawa ng isang duwende bilang replika. Napagpasyahan niyang subukan ng pulang singsing muna. Nang isuot niya ito at ituhog ang kamao sa hangin, isang nag-aalab na buhawi ang lumabas mula sa singsing, nang hindi siya gumamit ng kahit anong mahika. Naisip niyang perpekto ang epekto, at nang hamu pa ang mga alon ng enerhiya, naging imbakan, inventory, pa ang singsing. Habang iniisip ni Lin kung paano mailalabas ang mga kagamitan mula sa kaharian ng mga duwende, napagtanto niyang magagawa na niya ito sa tulong ng mga space ring. Umalis siya sa silidyaman, dahil oras na para hanapin si Master Bill, ang pinunong panday. Naisip ni Lin kung kamusta na kaya ang sorpresa ng maestro para sa kanya. Paglipat ng tagpo, nakita natin si Master Bill na abala sa trabaho, paspusang nagpapanday ng walang kahit bahagyang pag-aatubili sa malalakas na hampas ng martilyo, bawat isa ay katumbas ng lindol sa mataas na lugar. Patuloy ang paghampas ng martilyo, at namangha ang ibang duwende sa kanyang dedikasyon. Pagdating ni Lin, ramdam niya ang matinding presensya at bigat ng enerhiya. Habang nagbubulungan ang mga duwende, pinag-uusapan nila kung paanong nagawang pandi ni Master Bill ang isang half-moon level magic tool mula sa hindi pa kumpletong plano ng pandayan, at kung handa na ito para sa huling proseso, ang kwensyang. Isa sa kanila ang nagtanong kung gagamitin kaya ng maestro ang katas ng dugo ng duwende, upang mas masariwa at matibay ang pagkakabuo. Habang nakatingin ang lahat, binunot ng maestro ang sibat na kanyang ginawa, at inilubog ito sa isang mabagsik na likido. Napakalakas ng enerhiya roon, kumidlat mula sa langit, at tumama ng diretso sa sibat, isang kamanghamanghang tanawin yun, hawak ng maestro ang sibat sa kanyang mga kamay, at ang lahat ng duwende ay lumuhad sa harap ng nakasisilaw na lightning spear, habang si Lin ay nakaunawa na ang makapangyarihang puwersang yun ay nagmumula sa isang half-moon grade magic tool.